Noong 1998 sa Vienna, Austria, may isang batang maganda at inosenteng babae na naglalakad papuntang paaralan. Hindi niya alam isang hindi kilalang lalaki ang lalapit sa kanya at mababago nito ang buong buhay niya. Makalipas ang ilang oras, napansin ng kanyang ina na hindi pa rin umuuwi ang kanyang anak. Doon nagsimulang umikot ang malaking dilubyo. Kumilos ang pulisya, naghanap ang buong komunidad at umabot pa ito sa pagkasira ng relasyon ng kanyang mga magulang. Ngunit sa kabila ng lahat ng paghahanap, hindi pa rin siya matagpuan. Unti-unting nawala ang pag-asa hanggang sa tila tuluyan ng nakalimutan ang kaso. Parang isang batang nawala at hindi na muling makikita. Ngunit, pagdating ng 2006, 8 taon matapos siyang mawala, isang balita ang yumanig, hindi lamang sa bansa nila, kundi sa buong mundo. Si Natasha Kampusch ay 10 years old nang siya ay mawala sa Vienna, Austria. Paglipas ng maraming taon, halos lahat ay naniniwalang wala na siya. Pero 8 taon ang lumipas ay muling lumitaw si Natasha. Buhay ngunit tumaan sa matinding pagdurusa. Siya pala'y dinukot at tinago sa isang maliit na konkretong basement. Nagsimula ang lahat noong March 2, 1998, isang karaniwang araw sa paaralan. Pero may mabigat na pangyayari bago umalis ng bahay si Natasha. Nag-away sila ng kanyang ina, si Brigitta. May patakaran ng kanilang pamilya na huwag aalis ng may galit at baka may masamang mangyari. Pero sa araw na iyon nagkaalitan ng mag-ina at doon nagsimula ang trahedya. Kahit kilalang-kilala ang kasong ito, hindi lubos na napubliko ang buong kabataan ni Natasha. Tahimik siya tungkol sa kanyang personal na buhay. Hindi naging maayos ang relasyon ng kanyang mga magulang, ngunit sa kabila nito, naglaan si Natasha ng oras para sa parehong pamilya. Sa araw ng trahedya, siya ay isang estudyante sa primary school. Noong March 2, 1998, naglakad si Natasha papuntang paaralan. Karaniwan ay may kasama siyang kaibigan pero mag-isa siyang naglakad nung araw na iyon. Habang naglalakad, napansin niyang isang puting van at isang lalaking nakatayo sa tabi nito, medyo kahina-hinala. Naisip niyang tumawid sa kalsada pero inisip niyang wala namang masama kaya nagpatuloy siya. At habang siya ay naglalakad, bigla siyang kinuha ng lalaki. Noong nagsimula ang investigasyon, isang 12 years old na batang babae mula sa parehong paaralan ang nagsabi na nakita niyang hinihila si Natasha papasok sa isang van. Nagkaroon ng kaunting kalituhan. Si Natasha mismo ay nagsabing isa lang ang dumukot sa kanya pero ayon sa saksi, may isa pang lalaking nakaupo sa driver's seat. Sinubukan ni Natasha na sumigaw pero nawalan siya ng boses sa sobrang takot. Sinabihan siya ng lalaki na huwag gumawa ng ingay para hindi siya saktan. Nagmaneho ang lalaki ng halos 30 minutes bago dalhin si Natasha sa isang garahe. Binalot niya ito ng asul na kumot at dinala sa isang maliit na baryo. Wala pang 10 miles mula sa Vienna. Matagal na itinago ang lugar kung saan ikinulong si Natasha. Sa loob ng garahe ay may trapdoor na karaniwang tinatakpan ng lalaki ng iba't ibang gamit, pintura o kahon para hindi mapansin. Sa ilalim nito ay may makitid na hagdan na papunta sa isang storage room. Nandoon ang mga gulong, lumang cabinet at sa likod ng isa sa mga ito ay ang isang metal hatch. Pinalakas pa ng bakal at konkreto at halos kalahating metro lang ang lapad. Kapag nabuksan ang metal hatch at nakalusot, may isa pang brown na pinto. At sa likod ng pintong iyon, nandoon ang selda kung saan ikinulong si Natasha. Ang kwarto ay walang bintana, soundproof at 5 square meters lamang. Isang malamig at madilim na concrete room. Nung unang ipinasok si Natasha, wala pang laman ang silid. Sa kanyang unang gabi, binigyan siya ng lalaki ng manipis na kutsyon, 5 sentimetro lang ang kapal at tanging asul na kumot na nakabalot sa kanya nang siya'y dinukot. Kinuha ng lalaki ang school bag ni Natasha at sinunog ang kanyang sapatos. Ayon kay Natasha, tumanggi siyang tanggalin ang kanyang school uniform dahil iyon na lamang ang koneksyon niya sa mundo sa labas. Sobrang nakatago ang kwarto na ayon kay Natasha, minsan inaabot ng 1 oras bago makapasok ang lalaki. Maaring totoo iyon o maaring ginagawa niya lamang itong parang matagal para paniwalaan ni Natasha na hindi siya makakatakas dahil napakahirap buksan ng hatch ng mag-isa. Sa bawat detalye, malinaw na planado ang ginawa ng lalaki para siguraduhin hindi makakalabas si Natasha.
Nang mapansin ng ina ni Natasha si Brigida na hindi umuwi ang anak mula sa paaralan, agad siyang tumawag sa mga tagapag-alaga ng bata. Doon niya nalaman na hindi rin dumating si Natasha roon. Nagpanik si Brigida at agad na tumawag sa pulis. Mabilis na nagsimula ang isang malawakang operasyon upang hanapin ang nawawalang si Natasha. Ang tanging lead nila, isang 12 years old na batang saksi na nagsabing nakita niyang hinihila si Natasha ng dalawang lalaki papasok sa isang puting minivan. Dahil dito, sinimula ng pulis ang pag-iisa-isa sa lahat ng may-ari ng minivan sa Vienna. Libo-libong tao ang nag-check at 776 ang na-interview, kabilang ang mismong kumuha sa kanya. Si Wolfgang Priklopil. Pinuntahan siya ng mga pulis sa bahay at tinanong kung nasaan siya nung araw na nawala si Natasha at kung para saan niya ginagamit ang kanyang minivan. Si Wolfgang ay 35 years old, walang asawa, isang communications technician at walang criminal record. Wala ring nakitang dahilan ng pulis para agad siyang pagdudahan. Habang iniikot ang mga pulis ang bahay niya, magalang si Wolfgang at tila nakikipagtulungan. Sinabi niyang wala siyang alibi dahil nasa bahay lang daw siya mag-isa. At ginagamit niya ang minivan pang transport ng mga debris dahil may construction daw siya sa bahay. Nang tignan ng pulis ang minivan, puno nga ito ng debris. Kinuha nila ang mga tala at polaroids ng sasakyan. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa investigasyon. Isang kapitbahay ang nagbigay ng tip. Anya, medyo kakaiba lang ang lalaking iyon. May minivan, medyo loner at iniisip ng iba na kakaiba siya. Dahil dito muling tinignan ng pulis ang bahay ng ina ng lalaki. Doon kasi siya nakatira. Pero sa sobrang dami ng tips sa dumarating araw-araw, nalubog ang mahalagang lead na ito sa tambak ng ibang impormasyon. Sa kabila ng lawak ng paghahanap, wala pa rin nakita ang pulisya. Sinuyod nila ang mga posibleng PDF rings. Sinuri ang teorya ng mga organ trafficking at hinarap ang halos lahat ng kakaibang conspiracy theories na maiisip. Pero wala pa rin naglalapit sa kanila sa katotohanan na ang batang hinahanap nila ay hindi pa lalayo ng 10 milya mula sa kanyang tahanan. Lalong naging komplikado ang paghahanap dahil sa sunod-sunod na maling akusasyon laban sa pamilya ni Natasha. May mga nagsabi na si Brigida, ang ina ni Natasha, ang mismong may kagagawan sa pagkawala ng anak, na ibinenta raw niya ito sa isang PDF ring. May iba pang nagpakalat ng kwento na may karelasyon si Brigida na ayaw sa pagkakaroon niya ng anak, kaya pinaslang niya raw ito at inilibing si Natasha sa isang pond sa bundok. Dahil dito, literal na hinukay ng pulis ang pond sa likod ng bahay ng lalaking ito at syempre wala roon si Natasha. Kahit na matagpuan si Natasha pagkalipas na maraming taon, hindi pa rin tumigil ang mga akusasyon. May nagsabi pa rin alam ni Brigida ang lahat na ibinenta raw niya ang kanyang anak para sa sex, pati na rin ang di umano'y mga bawal na larawan. Parehong itinanggi ito ni na Brigida at Natasha. Ayon kay Natasha, ang nangyari sa kanya ay simple ngunit mas nakakatakot. Dinakip siya ng isang siraulong loner na lalaki habang naglalakad sa kalsada. Walang malaking sindikato, walang conspiracy. Isang tao lang ang nagpasya at yan ay sapat na para masira ang buhay ng isang kawawang bata. Sabi pa ni Natasha, gustong-gusto ng mga tao na gawing mas malaki ang kwento para mas madaling maunawaan. Pero ang tunay na nangyari, mas nakakatakot pa kaysa sa kahit anong PDF ring or dark conspiracy. Sa unang mga buwan ng pagkakakulong ni Natasha, wala siyang idea kung araw o gabi na. Ganito siya araw-araw sa loob ng maraming taon. Hindi niya nakita ang liwanag ng araw at wala siyang paraan para makipag-ugnayan kay Wolfgang kung sakaling kailangan niya ng tulong. May toilet at lababo sa kwarto. Posibleng nandun na talaga nung una pero wala siyang paraan para sumigaw o makatawag ng tulong. Araw-araw, iisang pumapasok sa isip ni Natasha. Kapag nagkasakit, na aksidente o nasawi ang lalaking ito, may iwan siyang nakabaon sa ilalim ng lupa, magpakailanman. Walang makakahanap sa kanya, masasawi siyang mag-isa. Kalaunan, naglagay si Wolfgang ng intercom system para makausap siya. Pero sa unang 6 na buwan, hindi siya pinayagang lumabas sa concrete room. Pagkaraan ng ilang panahon, pinayagan na rin si Natasha na umakyat sa bahay. Pero tuwing gabi lamang. Isipin mo iyon, taon ang lumilipas at hindi mo pa rin nakikita ang araw. Unti-unti nagtiwala si Wolfgang o mas tama sigurong sabihin na kumbinsin niyang wasak na ang loob ni Natasha at wala ng lakas o tapang para tumakas. At doon nagsimula ang taon-taong psychological na paghihirap. Araw-araw, walang tigil. Nagluluto si Wolfgang ng malalaking pagkain sa harap ni Natasha.
mabango, mainit at sapat para sa 2 tao. Pero ang ibinibigay niya kay Natasha ay maliit na parte lamang, halos hindi sapat para mabusog ang isang bata. Habang kumakain siya, paulit-ulit niyang sinasabi kay Natasha, wala nang naghahanap sa iyo sa labas, wala kang halaga, walang nagmamalasakit. Kinausap ko pa ang tatay mo. Alam niya kung nasaan ka, pero wala siyang pake. Ngunit lahat ng ito ay kasinungalingan, pero araw-araw itong paulit-ulit na sinasabi ng lalaki para basagin ang loob ni Natasha. Sinabi rin niya na booby trap ang daan palabas ng kwarto. Mga bagay raw na sasabog kapag sinubukan niyang tumakas. Para kay Natasha, walang saysay ang kahit anong pagtatangka. Ngunit ayon kay Natasha, tuwing umiiyak siya, nanginginig sa galit si Wolfgang. Naniniwala raw kasi ito ang hydraulic acid sa luha ay makakasira sa mga gamit niya. Kapag umiiyak si Natasha, 2 ang ginagawa niya. Una, hinahawakan ang mukha ni Natasha at pipisilin pabalik ang mga luha. Pangalawa, ilulublob ang ulo nito sa lababo para hugasan ang mga luha bago pa raw makahawa sa gamit. Ito ang klase ng araw-araw na psychological na paghihirap na tiniis niya sa loob ng 8 taon. Kalaunan, pinayagan siya umakyat sa bahay pero hindi para makakita ng araw. Laging nakasarado ang mabibigat na blinds, nakalak ang lahat ng pinto. Pinapayagan lang siyang umakyat para maging personal na alila ni Wolfgang sa pagluluto at paglilinis. Obsesyon ni Wolfgang ang sobrang linis. Lahat dapat spotless. Hindi pwedeng hawakan ni Natasha ang kahit ano. Kapag may nahawakan siyang kahit maliit na bagay, susundan siya ni Wolfgang at agad nitong pinupunasan ng lugar. May 2 siyang dahilan. Una, para walang bakas kung sakaling dumating ang pulis, walang DNA, walang fingerprints. Pangalawa, dahil isa siyang extreme clean freak. Bawal ang kahit isang hibla ng buhok na hindi kanya. Dahil dito, tuwing aakyat si Natasha, pinapasuot siya ng plastic bag sa ulo para walang nalalaglag na buhok. At kalaunan, ginumpit na lang ni Wolfgang ang lahat ng buhok ni Natasha para mas madali. Sa mga huling taon, si Natasha ay halos walang suot kundi underwear lamang. Kalbo, payat at mukhang may sakit, parang unti-unti nang nawawala ang pagkatao. At minsan tinutulak pa siya ni Wolfgang at nasubukang tumakas. Nakatayo ito sa harap niya at sinasabing, "Sige, tumakas ka, subukan mo, I dare you." Pero alam ni Natasha ang totoo, hindi iyon paanyaya. Isa lang iyong psychological game para patunayan ni Wolfgang na wala talaga siyang lakas para lumaban. Ngunit hindi niya iyon ginawa. Sa loob ng cell, pakiramdam ni Natasha ay para bang wala siyang halaga. Isang bagay na unti-unting ipinatanim ng lalaki sa kanya araw-araw. Kaya kahit ilang beses niyang binalak tumakas, hindi niya nagawang lumayo ng tuluyan. Minsan nagplano siyang tumakbo patungo sa blinds, sumilip at sumigaw para humingi ng tulong. Ngunit bago pa siya makalapit, nahuli siya agad ng lalaki. Hinila siya pabalik at sinakta ng napakalakas. Sapat upang halos hindi na siya makatayo. Mula noon, mas pinili na lamang ni Natasha na manatili sa sulok ng kanyang cell. Takot, pagod at unti-unting nauubos ang lakas ng loob. Hindi rin niya gusto ang mga bagay na ipinipilit sa kanya, kaya tuwing may pagkakataon, sinusubukan niyang lumaban. Kahit alam niyang delikado, ngunit mas lalo lang itong ikinatuwa ng lalaki. Isa siyang taong nabubuhay sa dominasyon. Kinuha niya si Natasha para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Kapag lumalaban si Natasha, mas lalo niyang nadarama ang kontrol, ngunit kapag sumusuko ito, doon siya nagiging mas agresibo. Dahil kailangan niyang patunayan sa sarili niya na siya pa rin ang may kapangyarihan. Sa kabila ng kanyang kalagayan, sinubukan pa rin ni Natasha na mag-aral. Kiramdam niya ay may malaking bahagi ng mundo ang hindi niya maaabot dahil sa pagkakakulong. Kaya ginawa niya ang lahat upang mapunan iyon. Sa simula, binigyan siya ni Wolfgang ng ilang lumang school books. Natapos niya ang mga iyon ng mabilis, kaya nagsimula itong bumili ng mga libro mula sa bayan. Mas nahumaling si Natasha sa non-fiction at filosofiya, mga aklat na nagbibigay sa kanya ng kaunting pag-unawa sa mundong hindi niya naaabot. Alam niyang mahilig si Wolfgang sa matematika, kaya humihiling siya minsan na gumawa ito ng math test para sa kanya. Ngunit sa bawat sagot, tama man o mali, lagi siyang pinapahiya ng lalaki. Paulit-ulit nitong sinasabi, wala kang kwenta. Bukod sa academics, natuto rin siya ng ilang kasanayan upang hindi tuluyang mabaliw sa loob ng cell. Una, ang paghahabi. Pangalawa, pagsasalita ng Ingles sa pamamagitan ng pakikinig sa pop music.
Pangatlo, pagpapalawak ng kaalaman gamit ang mga radyo at TV shows na kontrolado ng lalaki. Sa una, pinapayagan lamang siya makinig sa foreign radio stations at manood ng pre-recorded TV shows upang hindi niya malaman kung may naghahanap sa kanya. Ngunit nang humina ang paghahanap, unti-unti siyang pinahintulutang manood ng live TV at makinig ng live radio. Pinili niyang tumutok sa educational stations at classical music. Para sa kanya, iyon lang ang natitirang paraan upang mapanatiling buhay ang kanyang pag-iisip kahit matagal nang nakakulong ang kanyang katawan. Habang lumilipas sa mga taon ng kanyang pagkakakulong, unti-unti siyang binibigyan ni Wolfgang ng kaunting kalayaan. Pinapayagan siya pumasok sa hardin at paminsan-minsan makalabas ng bahay kasama siya. Ngunit kahit gaano kaliit ang kalayaang ito, lagi itong may kasamang banta. Tulad ng kung makikipag-usap ka sa kahit sino, papaslangin ko sila at papaslangin din kita. Isang boses na paulit-ulit na bumabalot sa isip ni Natasha, isang boses na hindi niya kayang suwayin. Sinubukan niya magpadala ng senyales sa labas tuwing nakakakita siya ng pagkakataon, ngunit tila walang sumasagot. Marahil ay iniisip ng mga tao na siya'y may problema sa pag-iisip. Payat, maputla at parang may malalim na sakit. Sa edad na 18, halos hindi na siya makilala bilang si Natasha Kampusch. At iyon ang isa sa pinakanakagulat na aspeto ng kanyang kwento. Isang araw dinala siya ng lalaki sa isang malapit na ski resort. Ngunit hindi siya tumakas. Alam niyang isang maling galaw at mababalik siya sa impyernong bahay na iyon. Kasama ang kaparusahan na hindi na niya kayang tiisin, kailangan niya ang tamang sandali. Kaya noong August 26, 2006 sa edad na 18, dumating ang sandaling matagal niyang hinihintay. Nasa hardin siya, naglilinis ng BMW gamit ang Hoover. Tumunog ang telepono at lumabas ang lalaki sandali dahil sa lakas ng ingay ng makina. Doon niya napansin ang isang bagay na hindi karaniwan. Nakabukas ang kaliwang gate. Isang gate na halos hindi kailanman binubuksan ng lalaki. Hindi siya nagdalawang isip. Tumakbo si Natasha, tumaan sa mga hardin ng kapitbahay. Umakyat sa mga bakod, sinusubukang lituhin si Wolfgang kung sakaling habulin siya. Sumigaw siya, humingi ng tulong, ngunit tinignan lamang siya ng mga tao na para bang isa siyang baliw na estranghera. Wala ni isa ang lumapit hanggang sa makarating siya sa hardin ng isang 71 years old na babae. Nangangatog, sumilip siya sa bintana at humingi ng saklolo. "Please help me, I'm Natasha Kampusch." Hindi sigurado kung kilala siya ng babae pero agad itong tumawag ng pulis. Tumakas si Natasha bandang 12:53 p.m. at dumating ang mga pulis bandang 1:04 p.m. Dinala siya sa istasyon kung saan una siyang nakilala sa isang natatanging scar sa kanyang katawan. Kalaunan, kinumpirma ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng DNA. Sa oras na iyon, ang kondisyon ni Natasha ay nakakabigla. Sobrang payat at maputla, 7.5 stone lamang ang timbang niya. Halos kapareho ng timbang niya noong 10 taong gulang pa lamang siya. Halos walang nutrisyon matapos ang 8.5 years ng kulang at kontroladong pagkain. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon siya, buhay, nakatayo at muling humihinga ng malaya. Ang kanyang pagtakas ay naging sagisag ng katapangan at hindi natitinag na determinasyon, isang pagbangon mula sa halos isang dekadang impyerno. Sa loob ng mga taon na iyon, si Natasha ay halos walang nakikitang sikat ng araw. Ang katawan niyang dapat sana'y nagbabago sa panahon ng puberty ay nanatiling parang isang bata. Sa panlabas, hindi siya nagmukhang 18 years old. Para siyang isang batang hindi naturuan ng panahon kung paano lumaki. Nang kumalat ang balita tungkol sa kanyang pagtakas, agad siyang naging media sensation. Samantala, si Wolfgang, ang lalaking na kumulong sa kanya, ay nagpasya na wakasan ang sariling buhay. Hindi niya hinintay na siya'y masakote ng pulis. Sumakay siya ng kotse, nagpunta sa train station at humiga sa riles ng tren. Natagpuan ang kanyang labi doon gaya ng paulit-ulit niyang sinasabi kay Natasha. Mas pipiliin kong masawi kesa mahuli. May mga nagsabi na maaring cover-up iyon o kaya may ibang taong pumaslang sa kanya at inilagay sa riles. Ngunit hanggang ngayon wala ni isang matibay na ebidensya. Ayon kay Natasha, wala siyang nakita o narinig na nagpapakitang may kasabwat si Wolfgang. Para sa kanya, siya lamang ang gumawa ng lahat. Simula na makatakas si Natasha, paulit-ulit na binalikan at muling sinuri ng mga otoridad ang kanyang kaso. Sa bawat bagong investigasyon, mas mabigat ang dalang sakit, lalo na kapag may mga taong hindi naniniwala na siya ay dinukot ng isang lalaking kumilos mag-isa. Marami ring nagtatanong tungkol sa mga masiselang detalye ng kanyang pagkakakulong. Ngunit nanatiling tahimik si Natasha. Tumanggi siyang kumpirmahin kung siya ay pinagsamantalahan. Gayunpaman, karamihan ay naniniwalang posibleng may nangyari.
sa pelikulang 3096 Days sa Netflix kung saan siya mismo ang naging advisor, malinaw na pinakita ang pang-aabuso sa kanyang nakaraan na kanyang naranasan. May mga nagsasabi rin na baka nagkaroon siya ng Stockholm Syndrome, ngunit para kay Natasha ito ang pinakamaling label na maibibigay sa kanyang kwento. Ang Stockholm Syndrome ay kapag ang biktima ay nagsisimulang makiramay o makadama ng simpatya sa kanyang ngunit ayon sa kanya mas komplikado, mas masakit at mas malalim ang kanyang pinagdaanan. Sa loob ng 8 years at kalahati, si Wolfgang lamang ang tanging taong nakakausap niya, ang tanging tinig, ang tanging presensya, ang tanging anyo ng kapwa-tao na meron siya habang siya'y lumalaki. Kaya oo, may emosyon siyang naramdaman, ngunit hindi iyon simpatya. Ito ay takot, pagkakakulong at ang pagkalito ng isang batang lumaki sa dilim. May mga ulat pang nagsasabing umiyak siya nang malamang wala na si Wolfgang at narito ang mismong paliwanag niya. Anya, hindi ako umiyak pagkatapos kong makatakas. Wala akong dahilan para malungkot sa paningin ko. Ang kanyang pagkasawi ay hindi kinakailangan. Bahagi siya ng aking buhay at iyon ang dahilan kung bakit ako nagluksa. Isang pahayag na mas lalong nagpakita ng bigat ng kanyang emosyonal at psychological na sugat. Hindi iyon paghang nabuo sa pagkakakulong. Iyon ay pagdadalamhati sa isang buhay na kinain ng takot sa 8 kalahating taon na hindi maibabalik. Ayon kay Natasha, hindi mo basta-basta mabubura ang isang taong kasama mo sa loob ng 8 taon at kalahati. Alam niyang masama si Wolfgang na may kakayahang gumawa ng mga bagay na hindi isipin ng normal na tao. Natakot siya rito, kinamuhian niya ito. Ngunit alam niyang kung nais niyang mabuhay, kailangan niyang maghintay ng tamang sandali at patawarin ng isang taong sumira sa kanyang pagkabata. Para sa kanya, hindi ang pagpapatawad ang nangangahulugan ng paglimot, kundi paraan upang hindi tuluyang lamunin ng takot ang kanyang buhay. Pagkatapos ng kanyang pagtakas, tumaan si Natasha sa napakaraming mental health struggles, PTSD, anxiety at depression. Sa unang mga taon, halos hindi siya lumabas ng bahay. Lumalabas lamang siya kapag umuulan dahil nagtatago siya sa ilalim ng payong, malayo sa mga tingin at tanong ng tao. Ayaw niya ng atensyon lalo na mula sa mga lalaki. Nagkaroon din siya ng matinding problema sa pagkain. Unang dulot ng gutom at deprivation habang nakakulong at pagkatapos ay dahil sa biglaang pagtagdag ng timbang nang siya ay makalaya. Pinaghirapan niya muling unawain ang sariling katawan. Sa Austria, naging mukha si Natasha ng pita. Malalim ang dahilan nito. Naintindihan niya ang pakiramdam ng isang buhay na nakakulong. Anya, kung kaya nilang tumakas kaya ng ginawa ko, sila ay tatakas. Ang buhay sa pagkakakulong ay buhay ng deprivation o ang kakulangan o pagkawala ng mga bagay na mahalaga para sa katawan o isip. Ang mga salitang ito ang nagbigay linaw kung gaano kalalim ang sugat na iniwan sa kanya ng 8 taon sa ilalim ng lupa. Mabilis siyang naging public figure sa Austria at halos sa buong Europe. Hindi niya ito hiniling, ngunit alam niyang may pananagutan siyang magbahagi ng kwento para sa mga biktimang hindi naririnig ang tinig. Lumalabas siya sa TV, nagpapa-interview at marami ang humanga sa kanyang lakas at katatagan. Noong June 1, 2008, sinubukan ni Natasha na mag-host ng sariling talk show. Isang bagong simula, isang pagsubok na bumuo ng buhay sa labas ng lilim ni Wolfgang. Ngunit 3 episode lamang ang tumakbo, hindi ito nagtagumpay at muling bumalik sa kanya ang bigat ng tanong, paano ba magsisimula muli? Sa mga sumunod na taon, naging target siya ng mga stalker mula sa iba't ibang bansa. May mga nagpadala pa ng mga disturbing at letters tungkol sa kanyang karanasan. Isang karanasang sinusubukan na niyang kalimutan. Umabot pa sa punto na ang kanyang sariling ina ay kinailangang kumuha ng restraining order laban sa isa sa kanila. Isipin mo, isang babaeng tumakas mula sa kawalan, hinahabol ngayon ng iba pang uri ng panganib. Malapit si Natasha sa kanyang ina, siya ang kasama sa pagbangon. Ngunit may distansya siya sa kanyang ama. Ayon kay Natasha, madalas na nagpapakalat ang ama niya ng mga maling bersyon ng kanyang kwento. Mga conspiracy theories na minsan ay sumisira sa kanya. At dahil doon, nahirapan siyang magtiwala. Isa sa pinag-uusapan na bahagi ng kanyang kaso ay ang mismong bahay kung saan siya ikinulong. Marami ang nag-akala na doon siya nakatira ngayon, ngunit mali iyon. Nakuha niya ang bahay bilang compensation. Kinuha niya ito pero hindi tinirahan, kundi para pigilan ang sino man na gawing attraction ng lugar kung saan siya pinahirapan. Para kay Natasha, ang bahay ay isang lugar na dapat niyang kontrolin, hindi isang tanawin para sa mga curious na tao. Minsan niya lamang ito pinupuntahan para linisin, para masara ang isang kabanata. Hindi niya pinapayagang kunan ng litrato ang loob
kahit pa may ilang journalist na pinapapasok niya. Noong 2010, sinabi niyang gusto niyang punuin ang cellar, ang lugar kung saan siya ikinulong upang tuluyan itong mawala. Hindi malinaw kung nagawa na niya iyon, ngunit posible. At may isa pang rason kung bakit niya hindi maibenta ang bahay. May extension dito na ginawa ng walang permit at mismong si Natasha ang pinilit magtrabaho rito ni Wolfgang. Sa huli, ang bahay na iyon ay hindi alaala ng pagkakakulong. Ito ay simbolo ng pagbalik ng kontrol sa isang buhay na minsang tinapos. Si Natasha ay isang babaeng may matibay na isipan at patatag na kalooban. Hindi niya hinayaang tuluyang masira ang sarili niya. Sa loob ng maraming taon, tiniis niya ang matinding hirap. Mula sa pagiging bihag, ikinukubli at ikinukulong hanggang sa mapanupil na pang-aabuso na kumontrol sa kanyang buhay. Isang napakatapang na dalaga na nakayanan at nalampasan na karahasan, pagpapahirap at matinding pag-iisa. Hindi ka panipaniwala na ngayon, si Natasha mismo ang nagmamay-ari ng bahay na iyon at regular niya pa itong binibisita. Sa totoo lang, ang araw-araw niyang pagpasok sa bahay na iyon ay isang mensahe para sa kanyang dating captor. Hindi na ako natatakot. Pupunta ako at aalis dito ayon sa kagustuhan ko. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!